Hello guys, kumusta po? Samahan niyo ulit ako at silipin natin ang ilan sa mga pagbabago sa loob ng NAIA Airport. Tara po at mag-ikot dito sa Terminal 3 ng NAIA Airport. Let's go! Hello guys, kakarating lang po namin from Arrivals. Ito nga guys ang una nyong mapapansin sa loob ng Terminal 3 ng NAIA. Hindi na siya tulad ng dati na pagkalapag mo po ng Terminal 3 ay sobrang congested. Dahil simula nga noong taong 2024, nag-umpisa na pong magsara ang ilan sa mga stores dito pati na rin ang ilang mga fast food. Ang SMC o San Miguel Corporation na siyang bagong namamahala sa NAIA sa ilalim ng NNIC or New NAIA Infra Corporation. Upang mapagaan ang pagsisikap sa pangunahing daanan ng bansa, inihayag ng New NAIA Infra Corporation o NNIC ang mga sumusunod na muling pagtalaga ng mga terminal. Ang Terminal 1 ay eksklusibo para sa Philippine Airlines, ang Terminal 2 para sa mga domestic flight ng PAL at Cebu Pacific. Ang Terminal 3 naman ay para sa mga international carriers at ang Terminal 4 ay para sa mga flights ng AirAsia. Daming tao. Daming tao. Walang pinagbago. Ito, ang daming tao. Guys, ito yung NAIA. Paglabas nyo po, may mga airport taxi. Ayan. Ang New NAIA Infra Corporation or NNIC ay tiniyak sa publiko na ang paglipat ay magiging maayos nang walang abala sa operasyon ng paliparan. Agarang mga pagpapabuti sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, gumaganang escalator at banyo, matatag na kuryente at tubig, pinahusay na air conditioning, na upgrade na paghawak ng bagahe, mas mabilis na pagproseso ng mga pasahero, mas maraming upuan at pinakamahusay na Wi-Fi. Ito naman sa loob ng 3 taon, mga pagpapabuti sa runway, pagtaas ng kapasidad ng terminal, pinahusay ng mga komersyal na espasyo, mas maayos na daloy ng trapiko at direktang koneksyon mula sa Terminal 3 patungo sa Skyway System. Sa dulo. Ayun yung bridge guys, patawid ng Mega World, Newport. NAIA. Grabe na kapagod. Ito naman ang pangmatagalang layunin
pagtatayo ng bagong terminal building upang makapag-accommodate ng karagdagang 35 milyong pasahero taon-taon, pagbawas ng epekto sa pagkain sa mga kalapit na lugar, pagkakabit sa Metro Manila Subway. Inamin ni Mr. Ramon S. ang Pangulo ng NNIC, ang mga hamon sa hinaharap, ngunit ipinahayag ang kumpiyansa sa kakayahan ng konsortium na makapaghatid. Hinihiling namin ang pasensya ng publiko. Ito ay aabuti ng panahon, ngunit magsisikap kami na makagawa ng mabilis na mga pagbabago sa loob ng unang 3 hanggang 6 na buwan. Ayan, ayun yung 1 Palm. Patabi ng 2 Palm. Tapat yan Montecito Residences. Ayan. Ayun yung Belmont Hotel. Kamakailan lang din, inilunsad ang mga bagong 360 LED screen sa mga terminal ng NAIA. Ang eksklusibong concessionaire ng mga patalasta sa paliparan sa NAIA ay kamakailan lamang naglunsad ng serye ng makulay at mataas na resolusyon ng mga LED screen. Ang mga lugar ay Terminal 1 Arrival Concourse West at East, Terminal 1 Departure Concourse West at East at Terminal 3 LED Outdoor Pillars. Ito naman ang Runway Manila ay may mga malalaking elevator, moving walkways, push carts at golf carts para dalhin tayo sa kabilang panig. Ang mga tauhan ng Runway Manila ay palaging nagbibigay ng tulong. Bukas ito 24 oras sa isang araw at libre. May malawak na air-condition na daanan para sa mga pedestrian na nag-uugnay sa Newport City at NAIA Terminal 3. Opo. Hello guys, andito tayo sa may runway. Ano yung Belmont Hotel, Newport City, Pasay. Paranaque na yun dyan guys. Guys, Paranaque, tapos Cavite. Ayan dyan. Hello,
Newport City. Ayun yung Ayala, Manila Bay. Yan dyan, Ayala, Manila Bay. Hindi na tayo makakapunta dun, guys. Yung Marriott Hotel. Traffic, malala na siya guys, rush hour na. Hindi tayo makakababang Newport guys kasi 5 PM na po. Interlink Bridge. Kaya maglalakad pa tayo. Ganda ng OFW lunch nila guys. Opo, dun sa ano, sa baba. Oo. Grabe daming tao.